Kung siya yung nakipaghiwalay, kapiksi, nararamdaman ko yung pagsisisi niya. Okay? Kumbaga parang nagsisisi siya na hiniwalayan ka niya. There were regrets. Kumbaga parang if I can turn back the time, ganyan. So meron siyang ganong hanash na kung pwede lang ibalik yung panahon, yung oras na okay pa kayo or nandun pa siya sa relationship nyo, gagawin niya, mga kapiksi. Pero kung hiwalay na kayo nitong person na to, nakikita rin natin na nag-hold back din siya, no? Hello guys, hello Virgo, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight guys is feelings reading. Ano ang nararamdaman niya sa'yo? So ito yung ating feelings check para sa inyong partner. Combination guys ng positive and negative energy. General reading lang. Pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi. Pwedeng ma-pick up yung energy nyo. Pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo. Roles can be reversed. If in case na hindi kayo naka-resonate dito guys, panoorin nyo yung video para sa zodiac sign ng person nyo. Baka nandun yung energy nyo. Alright? So itong deck na to, ito yung mga gustong sabihin sa inyo ng person nyo, sa loobin niya, mga iniisip niya na gusto niya sabihin pero hindi niya masabi, or ayaw niyang sabihin pero nasa isip niya lang. I'm grateful for the spiritual lesson. Nagpapasalamat siya na naging parte ka ng buhay niya, naging bahagi ka ng buhay niya, grateful siya, and of course pag grateful siya, masaya siya or naging masaya siya sa relationship nyo. Yung iba sa inyo pwedeng hiwalay na, pwedeng in a relationship pa kayo, pero baka may problema kayo because sabi niya, I hope that you can forgive me one day. So maaaring may kasalanan sa iyo yung person mo and pinagsisisihan niya yun, mga kapiksi. And sabi niya, we both know I'm not the one for you. So maaaring ito yung reason kung bakit para sa kanya na reason kung bakit nakipaghiwalay siya sa'yo, or kung ba't hindi kanya kinakausap. Depende sa sitwasyon nyo guys. Pwedeng in a relationship pa kayo pero may emotional gap, baka nag-aaway kayo, or may disconnect. Okay? And for some of you guys, parang feeling ng person nyo may mga shortcoming siya, pagkukulang, parang feeling niya hindi niya kayang ibigay sa'yo yung mga dinademand mo sa kanya or hinihingi mo sa kanya, or feeling niya undeserving siya ng mga pagmamahal mo or yung mga pinapakita mo sa kanya. Kaya sinasabi niya na we both know I am not the one for you. Alright? So tingnan natin, pero ito at least guys, no, alam niya yung kasalanan niya, inaamin niya, and nanghihingi siya ng tawad even though hindi niya sinasabi sa'yo personally for multiple reasons, diba? Iba-iba ng dahilan, iba-iba kayo ng sitwasyon, baka hindi pa siya nagsasorry sa'yo, baka hindi niya kayang mag-sorry, baka natatakot siya mag-sorry or nahihiya, mga ganon. Pero deep inside, nagsisisi siya sa mga kasalanan niya sa'yo, kapiksi. Alright? So comment down below guys if naka-resonate kayo dyan sa mga messages na yan. Yung next na deck, mga kapiksi, dito naman sa deck na to, titingnan natin yung mga feelings or emotions na nakapaloob sa relationship nyo. Pwedeng nararamdaman mo, nararamdaman ng person mo, pwedeng nararamdaman nyo parehas. Habang sinashuffle ko to guys, naka-flash sa screen nyo yung ating email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong mga gustong i-manifest, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, pwede kayong magpabook ng coaching session with me guys. Mag-send lang kayo ng email sa pinoypixietarot@gmail.com. So ito yung sinasabi niya na we both know I'm not the one for you. Feeling niya hindi siya deserving, no? Parang unfulfilled. Pag sinabi unfulfilled, marami siyang bagay na gusto pang marating sa buhay pero hindi niya na-achieve, no? Walang accomplishments, walang achievements. Parang feeling niya wala siyang purpose or hindi niya maibigay
yung mga fulfillment mo or yung mga wishes mo, hindi niya maibigay sa'yo. Pero miss na miss ka nitong person na to, hinahanap-hanap ka niya, pwedeng LDR kayo nitong person na to and now homesick siya sa'yo, or kung hiwalay na kayo, there are times na naiisip ka niya and hinahanap-hanap ka niya, and maaring na-trap din siya sa isang circumstance. Baka marami siyang obligasyon, baka marami siyang chenes sa buhay niya, na parang na-corner siya, na-stuck siya, hindi siya maka-move forward, hindi siya makawala doon sa sitwasyon na yon, and maaaring yun din yung dahilan kung bakit hindi siya makapag-reach out sa'yo or naghiwalay kayo, ganyan. So take it how it resonates, guys. I'm sensing na trap din siya ng mga memories nyo together. So sometimes ganun, no, kung hindi kayo maka-move on, meron din silang ganun. Kapiksi, hindi nyo lang alam kasi baka ang nakikita nyo lang yung present nila, pero yung mga tinatago nilang thoughts, tinatago nilang emotion, hindi nyo naman nakikita kung ano yung dumadaan sa isip nila, 'di ba? Yung mga nararamdaman nila, you don't see that, 'di ba? Pero sometimes kahit na may iba na silang karelasyon, yung emotions nila, they're trapped inside. So maaring may ganyan na pangyayari or pinagdadaanan yung person mo, kapiksi. Right? Okay. So comment down below, Virgo, if naka-resonate kayo dyan. So dito sa deck na to, titingnan natin yung nararamdaman sa inyo ng person nyo. So, shuffle ko to, guys. Hanapin ko yung energy ng feelings at saka yung energy ng Virgo. Habang shuffle ko to, panoorin nyo muna tong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitarot@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so mag-avail ka na ng course, kapiksi. Sobrang ganda talaga niyan, and nagbibigay din ako ng 1 free Pampaswerte Subliminal until September 31 sa lahat na mag-avail ng course. So mag-avail na kayo, mga kapiksi. So ito yung feelings reading, mga kapiksi. Tapos ito naman yung energy ng Virgo. For some of you guys, maaring you may be dealing with an air sign, Aquarius, Gemini, Libra. For some of you, maaring air sign yung person mo. Nakita natin na yung iba sa inyo, guys, talagang meron ng separation, no? So maaring hiwalay na kayo nitong person na to, or baka nag-iisip na kayong makipaghiwalay dito sa person na to, or baka sila yung nag-iisip na makipaghiwalay dahil sa mga conflicts nyo sa inyong relationship. Pero kung siya yung nakipaghiwalay, kapiksi, nararamdaman ko yung pagsisisi niya. Okay? Kumbaga parang nagsisisi siya na hiniwalayan ka niya. There were regrets. Kumbaga parang if I can turn back the time, ganyan. So meron siyang ganong hanash na kung pwede lang ibalik yung panahon, yung oras na okay pa kayo or nandun pa siya sa relationship nyo, gagawin niya, mga kapiksi. Pero kung hiwalay na kayo nitong person na to, nakikita rin natin na nag-hold back din siya, no? Nag-hold back din siya kasi gustong-gusto ka ng kontakin nitong person na to. Gustong-gusto niya na mag-reach out sa inyo, pero nag-hold back siya for some reason, mga kapiksi. Yun yung ang fino-focus niya ngayon is tagumpay, success, no? And yun ay dahil sa eto nga na feeling niya unfulfilled siya, feeling niya he or she is not good enough for you, feeling niya hindi mo siya maipagmamalaki. Okay?
feeling niya kulang na kulang siya. Okay, kulang na kulang siya. Kaya yun din yung maaaring isa sa mga dahilan kung ba't lumayo siya, kasi gusto niya mag-focus sa pagtatrabaho niya or sa paghahanap buhay or pag-grow, pagpapagrow ng kanyang kayamanan, kaperahan, ganyan. So that kapag bumalik siya sa'yo or kapag nagkita ulit kayo, if ever na available pa kayo sa isa't isa, you will be proud of him or her. So meron siyang ganong pattern of thoughts. And yung iba sa inyo guys, parang turn din siya, kasi baka mamaya siya din yung breadwinner sa family nila or inaasahan ng pamilya niya, mga magulang niya, kapatid niya, ganyan. And matimbang sa kanya yung pagtupad ng mga obligasyon sa kanyang pamilya, kaya hindi rin siya makapag-commit sa'yo or hindi niya maibigay yung 100% ng kanyang energy sa iyo, mga kapiksi. At saka yung person mo, marami pa siyang gustong marating sa buhay, ma-achieve sa buhay. Pero it doesn't change the fact din na gusto ka ng person mo. And kumbaga, masaya siya na naging, yun nga, masaya siya na naging bahagi ka ng buhay niya. Itong message na to. I am grateful for the spiritual lesson. Ibig sabihin nito, masaya siya na naging parte ka ng buhay niya. Marami siyang natutunan sa inyo, mga kapiksi. For some of you, parang malaki din yung inspirasyon na naibigay mo sa kanya, no? Nakatulong ka din sa kanya. For some of you, feeling ko nga parang kayo pa yung nakatulong sa kanya financially. As in, parang naging backbone ka niya. Malaki yung naitulong niya sa'yo. Malaki yung naitulong mo sa kanya, na-contribute mo sa kanya para sa kanyang success and growth and development. Pero, yun nga, parang ang ending parang hindi pa rin happy. At least for now, guys, no? Kasi parang yun nga sometimes ganun no? Tinulungan na natin at lahat-lahat, hindi pa rin siya kasiguraduhan na mananatili sa relasyon, di ba? May mga ganun talaga. So, pero ito, mga kapiksi, no? Malamig ang kanyang puso. Ibig sabihin, hindi siya masaya right now, kung nasaan man siya. Lalo na kung hiwalay na kayo and pinupurso niya yung kanyang mga personal dreams. Yes, ginagawa niya yon para sa sarili niya, pero he or she is half empty. Ibig sabihin, parang may missing piece sa puso niya. Merong kulang, and ikaw lang yung makakapagpuno ng warmth na yun, kapiksi. And alam niya yun, pero yun nga, dahil sa mga obligasyon niya or dahil sa mga gampanan niya sa buhay, or kung whatever reason, kung ano man yung reason niya, hindi siya bumabalik sa'yo or hindi siya nagre-reach out sa inyo, kapiksi. Alright? So, comment down below guys if naka-resonate kayo. Pwede nyo pakinggan yung mga relationship subliminals natin sa YouTube channel. Libre lahat yun guys. I-combo-combo nyo na lang. Depende sa sitwasyon nyo. Okay? Gamitin sa mabuting intention lang guys. Huwag sa kalandian. Alright? And ito yung ating New Moon Kapalaran. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, mga kapiksi. And see you again next time. I love you all guys. Have a nice day. Bye-bye.